2 na. Hindi pa dumating yung carrots. Gagawin ko. Tagal. 1:02 na. Grabe lang ba? Yung pauwi ka na, talagang aabusuhin ka pa ng gustong pang aabuso. Grabe, sobra. Ngayon lang dumating si Sir, 1:06 na. Gagawa pa ako ng sambusa. Ano yun? Dami ko pang urungin. Tapos yung kasama ko, ang aga-agang umakyat. Tapos sabay pa kami gumising sa umaga. 11:00 umakyat na. Wala namang ginagawa doon sa taas, kundi magdaldal sa kausap. Sus, Ginoo ko. Tignan ko lang pag siya na naiwan dito. Tignan ko lang yung tsura niya. Ay nako, ewan ko lang. Sama ng ugali. Sama ng loob. Sama ng ugali tuloy. Anong oras na? 1:15. Paglulutuin pa ako ng amo kong lalaki ng manok. Kasi yung pinaluto ng amo kong pagkain pang suhor niya, walang manok. Gagawa daw ako ng manok. Ibibigay ko to kung kukuha siya. Teka lang. Paglulutuin pa ako. Naku po. Buti na pumayag dito. Malinis naman to eh. Ito ng amo ko kasi. Ayaw magluto ng manok. Alam niyo yung kainin ng amo ko. Nagigigil talaga ako. Tapos bukas, pag gising daw ako ng maaga para maggawa ng sambusa. Sabi ko sa 1:00 na kasi gagawa pa ako. Sabi niya, gising daw ako ng maaga para maggawa ng sambusa. Sabi ko, ayos yung kasama ko 11:00 ang akyat sa taas. Ang baba 10:30. Ako 11:00. Hindi nga tumutulong na magurong dito. Buti pa nga yung kasama ko nung itim eh. Tumutulong na maglinis dito eh. Pagkaraan ng kumain na, napakarami kong hugasin. Hindi nga tumutulong. Umupo lang dyan si cellphone. Tumutulong lang pag dumating yung amo ko. Nalayas na lang ko. Ganyan pa ugali. Hindi eh, nagbago. Naku, Diyos ko. Ewan ko sa inyo. Amo ko talagang grabe pahirap sa akin ito. Pauwi na ako. Tapos sabi ko sa kanya, dagdagan mo ka ako yung kilo ng bagahe ko. Baka mamaya magbayad ako sa airport. Sabi niya, mahal-mahal daw ng ticket ko. Ay, kasalanan ko ba yun? Baka walang hiya talaga kahit kailan. Ewan ko lang, kung makakaya ng kasama ko yung mga ginagawa ko dito sa araw-araw. Tignan ko lang. Ganda hirap-hirap na nga siya sa pagsuot ng sa lawal pagka uniforme pagka sa umaga kasi hindi na makabangon kasi yung balakang sobrang sakit. Kung ano nararamdaman ko, ganun din na nararamdaman. Kasi nga sobrang pagod sa trabaho maghapon hanggang walang pahinga. Few moments later. Hello guys. Kakapanik ko lang 1:41. Siguro bababa din ako bukas ng 9:00 di ka 10:00 para gawin yung pinapagawa ng amo ko. Tingnan mo yung kasama ko dun. Nagdudut-dut lang ng cellphone. Pero maagang umakyat yun Gusto ko na talagang umuwi. Ako na talaga dito, promise. Di bali magdidildil ako ng asin sa Pinas. Makasama ko lang yung pamilya ko. Pinagsisisihan ko talaga kung bakit ako nagtigil dito sa pamilya na to. Wala naman ako napalabong buhay ko. Kasi hindi naman ako tinaasan ng sahod. Nagkasakit pa ako. Ngayon umiinom ako, nagmi-maintenance ako ng gamot sa high blood. Hindi ko naasikaso yung asawa kong 2 taon nang na-stroke. Ang mga anak ko hindi nakapasok sa college. Nung nangako ang amo ko noon dati na pag may kailangan ng mga anak ko, sabihin ko lang. Nung mag-i-enroll na yung mga anak ko, sinabi ko sa kanya, hindi niya ako pinahiram. Pero nangako siya sa akin pag may kailangan ng mga anak ko. Tutulungan niya ako. Makakahiram ako ng pera sa kanya. Tapos nung enrollan na, hindi ako nakahiram. Kaya yung mga anak ko nahinto sa pag-aaral. Di sana ngayon, nandito pa sana ako sa kanila, hindi ako uwi. Kaya nag-break contract ako. Sa alip na sa September pa yung kontrata ko, uuwi ako. Bali 1 taon at 6 na buwan. Mainam na napahinga ako kasi talagang bumabagsak yung yung
timbang ko sobrang napakaano kasi ang hirap makisama. Meron din akong kasama dito pero napakahirap pakisamahan. Sobra, bago lang, 1 buwan lang mahigit. Gusto lagi siya pinakisamahan. Hindi naman laging ganun. Sobra. Kasi dinadayin ko pa yung likod ko, sobrang sakit. Sobrang sakit, napakasakit, makirot. Hindi ko alam bakit. Siguro sa hirap at pagod ko na dito sa araw-araw na pagtatrabaho ko, wala naman ako pahinga. Walang day off. Pakahirap. Sa totoo lang. Uuwi ako, 1 buwang sahod lang ang dala ko. Wala man lang akong chocolate. Wala man lang akong nabili ng kahit na ano. Wala talaga, as in wala. Walang. Nakakalungkot, di ba? OFW ka. Dapat may uwi ka man lang. Hello guys, kailangan ko mag-alarm ng alas 9 kasi kailangan ko bumaba ng alas 10 o di alas 9 kasi kailangan ko tapusin yung trabaho ko na dapat maaga nilang pinagawa kaso hindi naman bumili ng mga rekado. Kaya yun, salamat guys, bukas na lang uli. Tomorrow. Morning guys, nag-alarm ako ng 9 para magtrabaho. Bibihis muna ako. Kasi nga gagawa ko ng sambusa. Sabi niya kasi alas 10. Kaya ito, magagayak na para bababa ko. Kasama ko tulog pa. Ganyan yan. Hindi ko pinakailaman. Kasi sabi na amo ko, kuro pa kailaman. Hello guys, bababa na ako. 9:20 na. Baka mamaya mag-doorbell siya. Mag-doorbell. Wala na talaga. Alam mo yung utak ko. Nandun na sa gagawin ko yung sambusa. Kasi mamaya baka tumawag siya. Sasabihin na saan ako. Mahirap na. Ito, bababa na ako. Tawagan ko yung aking palangga. Nasa baba ako. Gamit tong iPad. Baba na ako. Ang kasama ko, nagising na rin siya. Kawawa naman. Naawa rin ako sa kanya kasi kahit nagaram ng trato niya minsan sa akin, naawa rin ako. Baba na. Pinagkainan ng amo ko kagabi yung mihatid ko. Bitin ko itong isa kasi bitin din yung kasama ko yung isa pag bumaba siya. So guys, tatawagan natin si tatay. Lagot ka tay. Tatay. Naka-vlog ako. Diyan ka lang ha kasi maaga ako nagising kasi aga akong pinagawan ha? Ano ba't ganyan? Tabingi.
Teka lang, wait na. Ayusin natin. Okay na. Yung ano, yung iPad. Ay! Yung iPad. Yung iPad. Okay na. Hindi ako marunong kasi yan eh. Okay na? Narinig mo ako? Huwag mo na pakita. Dapat tinitang ng mamang. Walang pasok si Leron? Yan talangga ng mamang. Ang talangga ng mamang. Ang talangga-langga ng mamang. Ay naku. Ano ba yan? Ang talangga-langga ng mamang. Tublang-langga ng mamang. Ang talangga ng mamang. Ang talangga ko ng mamang. Ang talangga ng mamang. Tublang ganda ng palangga ng mamang. Ha? Nanibago?